Good day everyone! Today ang ating video, i-share ko sa inyo yung na-encounter kong problema nung nag-withdraw ako sa may ATM machine. And ikukwento ko din sa inyo kung ano ba yung naging solution at kung gaano ba katagal yung naging process, matagal, mabilis, or mahirap ba, at kung ano ba yung dapat nyung gawin kapag na-encounter nyo din yung problema na to. Okay. And dahil nga na-encounter ko yung problem na yun, and that time, habang hinihintay ko pa yung result sa may bangko, nag-research na din ako kung nangyari na ba ito sa iba. And nalaman ko nga, ang kadalasan sinesearch ng iba ay withdraw money from ATM but not receive or nothing came out. Cash not dispensed from ATM but amount debited. Ang nangyari naman kasi sa akin nung nag-withdraw ako sa may ATM machine, nung lumabas yung pera, bigla ulit kinain ng machine. Then, nilabas niya ulit. So, nung kinuha ko yung pera, binilang ko, kulang ng 1,000. First time nangyari yun sa akin, kaya tinanong ko si Kuya Guard doon. Sabi ko, Kuya Guard, eto po yung resibo ng winidraw ko, pero kulang po na 1,000 yung lumabas sa machine. Then sabi naman ni Kuya Guard, meron kasing time limit daw yung machine. Kapag daw lumabas yung pera, kailangan kunin mo na agad. Kaso ang nangyari kasi, kinain pabalik ng machine yung pera, tapos nilabas niya ulit. Hindi naman nag-stay ng matagal yung pera na hindi ko nakuha. Inaid niya ako dun sa may machine doon para makakuha ng number ng aking transaction. And syempre, ang susunod natin gagawin, hihintayin lang natin na lumabas yung number natin dun sa may monitor or sa may TV sa loob ng bangko para makita natin kung anong number ng teller tayo pupunta. Okay, nung nasa may teller na ako, in-explain ko yung nangyari. Pinakita ko din yung resibo ng transaction ko nung nag-withdraw ako. Tapos sinabi ko nga na kulang ng 1,000 yung lumabas sa may ATM machine. Then ang sabi ng teller sa akin, itatawag daw yun sa may customer service. Ngayon habang tinatype niya sa computer yung pangyari, tinanong ko din yung teller kung nangyari na ba yun before at kung bakit ba nangyari yun. Sabi ni teller, madalang lang naman daw mangyari yon, pero nagkakaroon din daw kasi ng malfunctioning machine. Tinigyan ako ni teller ng ATM dispute form. And don't worry mga kabomboms dahil madali lang naman itong sagutan. So ilalagay nyo lang dito yung card number. Hindi ko na nga din ilagay account number ko kasi nakalimutan ko. Pero okay lang yan. Makikita pa rin yan sa my computer. And ilalagay nyo lang din yung address ng branch ng account kung saan kayo nag-open. And syempre yung home address nyo. And isa sa pinaka-importante yung email address nyo kasi mag-i-email din sila sa inyo. Saka yung mobile number. Sa may transaction dispute details naman, si teller na nagsulat dyan, tatanungin lang syempre yung date, yung transaction date, and yung posting date, saka yung transaction type, and yung total amount of dispute. After ko masagutan tong form, ang ginawa na ni teller, denial na niya yung customer service, and ako na yung maghihintay kung meron ng available na customer service. Nung ano nga, medyo nainip na ako kasi halos kalahating oras na ata ako naghihintay sa telephone. Finally, meron na. Tinanong ako kung ano ba yung pangalan ko, yung card number. Tinanong din ako kung personal account ba or joint account. Sa mga hindi po nakakaalam, yung personal account, yun po yung ikaw lang yung nag-open ng ATM card mo or ng savings account mo, while yung open by 2 or more individuals. Ibig sabihin nun, hindi lang isa yung may-ari ng account. Pero yung sa akin kasi personal account to, so personal account yung sinabi ko dun sa may customer service. Then, tatanungin ko ulit kung ano yung naging problem. Then, yun nga, sinabi ko nga yung problema na ganun nga, kulang nga yung nilabas ng ATM machine. Ngayon, ipapaliwanag sa iyo nung customer service na maghihintay ka ng 4 banking days, 4 to 7 banking days para ma-resolve yung problem na na-encounter mo. Tapos, bibigyan ka nila ng reference number. And after that, tatanungin ka kung meron ka pang ibang tanong. Kung meron pa kayong gustong itanong, huwag kayong magdalawang isip na magtanong. Or kung meron naman kayong katanungan sa akin, pwede nyo ilagay yan sa my comment section. Okay, ang tinanong ko dati sa kanya, kung ano na ba yung susunod kong gagawin. Kung maghihintay na lang ba ako na magre-reflect na ba yun sa may account ko, or babalik ako dun sa may bangko after ng 4 days. Sabi niya, mag-i-email na lang daw or magte-text na lang yung BDO sa akin. Bibilangin daw muna yung laman ng ATM machine. Meron pa ako ulit follow-up question. Sabi ko, paano kapag after ng 4 banking days or 7 banking days, wala akong na-receive na message and walang na-credit dun sa may account ko, pupunta ba ako ulit dito sa may BDO? Tapos ang sabi naman nung customer service, yes daw, punta lang daw ako doon and ipakita ko lang daw yung reference number ko. Kaya sabi niya, picturean ko na lang din daw yung reference number ko. Kaya ganun yung ginawa ko. Pero ang nakakatuwa lang mga kabomboms dahil after 2 days, naka-receive na ako ng text ng BDO. Mababasa niyo dito, undispensed withdrawal transaction was credited to your account. Chinek ko na agad yung BDO app ko and nakita ko na nga din agad doon na ando na nga din yung undispensed withdrawal. Ngayon na nalaman natin na nagkakaroon din pala ng malfunction yung ATM machine, bilangin natin palagi yung pera kapag nagwi-withdraw tayo. Pero huwag kayong mangamba dahil as part of normal procedure naman, yung mga bangko, chine-check nila yung machines at regular intervals and all the complaints na nare-receive nila, nare-resolve naman. Kaya huwag tayo magdadalawang isip na mag-report kapag meron tayo na-encounter na problem. Okay, hanggang dito na lang ating video for today. Kung meron kayong mga katanungan or suggestion content, i-comment nyo lang yan sa may comment section. And huwag nyo din kalimutan mag-like and subscribe